Magandang araw! Alam mo ba, ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating saloobin, kaisipan at damdamin. Ngunit, hindi lahat ng salitang ating ginagamit ay pare-pareho. May mga salitang ginagamit lamang sa formal na usapan, habang may mga salitang karaniwan sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa kaibigan o pamilya. Dito, pumapasok ang konsepto ng antas ng wika. Sa aralin ito, malalaman natin kung paano naiiba ang mga salitang ginagamit sa formal at di-formal na usapan. Ating susuriin ang iba't ibang antas ng wika mula sa pambansa at pampanitikan hanggang sa lalawiganin, kolokyal at verbal upang lalo pa natin maunawaan ang lawak at lalo ng ating wikang Pilipino. Bago yan, may hinihanda akong gawain para sa inyo. Ibigay ang hinihinging katumbas ng mga sumusunod na salita batay sa antas ng wika. Kung ang salita ay formal, ibigay ang informal, kolokyal o verbal na anyo nito. Kung ang salita ay informal, ibigay naman ang formal na anyo nito. Narito ang halimbawa. Formal na salitang ama ay may katumbas na informal na salita ng tatay o epay. Ikalawang halimbawa, informal na salitang tropa na may katumbas na salitang formal na kaibigan. Maaari niyong ilagay sa ating chat box ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo? Anong informal na anyo ng salitang kapangyarihan? Ito ay verba. Ano ang formal na katumbas ng salitang agnoy? Ito ay baliw o puro kalokohan. Ang susunod na salita ay ang informal na salitang amats. Ano ang formal na salita nito? Tama, lasing o nakainom. Sunod, ang salitang talo. Ano ang informal na salita nito? Tama, ito ay olats. Sunod, ang salitang formal na bata. Ano ang katumbas na informal nito? Tama, chikitin o bagets. Susunod ay ang informal na salitang petmalu. Tama, malupet o magaling. Magagaling! At para sa pagsisimula ng ating formal na talakayan, narito ang mga layunin. Sa loob ng isang oras, ang 85% ng mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang antas ng wika formal, pambansa, pampanitikan at informal, lalawiganin, kolokyal at verbal. Napahahalagahan ang paggamit ng wasto at angkop na antas ng wika sa iba't ibang sitwasyon at nakabubuo ng maikling dialogo dapat ang iba't ibang antas ng wika. Ano nga ba ang antas ng wika? Ang tao ay nilalang na may pinakamataas na antas ng kaanyang pisikal at intelektual. Dahil dito, tayo ay nabiyayaan ng kakayahan na makapagpahiwatig ng ating mga saloobin gamit ang sari-sari uri ng wika. Wika na daan sa pagkakaisa, pakikisalamuha, pakikipagtalastasan, at higit sa lahat, paglilinaw ng katalinuhan ng buong sangkatauhan. Ang antas ng wika ay tumutukoy sa uri o kaangkupan ng wikang ginagamit ng tao, batay sa sitwasyon, kausap at lugar. Dahil sa likas na dinamiko at malikhain ng wika, nagkakaroon ito ng iba't ibang antas o level na formalidad at estilo. Ang mga tao ay nabibilang sa iba't ibang uri ng antas sa lipunang kanyang ginagalawan. Ang mga antas ng wika na ginagamit ng isang tao ang palatandaan kung saang antas palipunan siya nabibilang. Nababatay ang pagkakaiba ng antas sa mga sumusunod na aspeto: katayuan o estado sa buhay, edad, kasarian, grupo o pangkat etniko, antas na natapos, kasalukuyang profesyon, at pagiging
lingua franca at ang panitikan. Ang pambansa o lingua franca, ito ang mga salita na ginagamit sa paaralan at pamahalaan. Ito rin ang mga salitang ginagamit sa aklat. Mga halimbawa, ama, anak, sambayanan, eksperto, at pagsusulit. Ang wikang pambansa na kilala rin bilang lingua franca ay ang wikang ginagamit ng mga mamamayan ng isang bansa upang magkaunawaan at magkaisa, lalo na kung sila ay mula sa iba't ibang rehiyon na may kanya-kanyang wika o dialekto. Sa Pilipinas, ang ating wikang pambansa ay Pilipino. Ito ang karaniwang ginagamit sa edukasyon, mass media, pamahalaan, at pang-araw-araw na komunikasyon. Dahil sa maraming wika sa Pilipinas, ang Filipino ang nagsisilbing tunay na komunikasyon o common language. Ito ang ating lingua franca. Pampanitikan. Ito ang mga salita na ginagamit sa sining. Ito ang mga salitang mabubulaklak at mga matatalikala na ginagamit ng isang manunulat. Halimbawa dito ang ilaw ng tahanan. Ang ilaw ng tahanan ang siyang nagkagabay at sa paghatiin ng mga anak. Ang ilaw ng tahanan ay tumutukoy sa ina. Ang pampanitikan ay ang pinakamataas na antas ng wika. Ginagamit ito sa masining, malikhain, at matalinhagang paraan ng pagpapahayag. Kadalasan makikita ito sa mga tula, kwento, sanaysay, talumpati, nobela, at iba pang anyo na panitikan. Layunin ng pampanitikan na kakawin ang damdamin, imahinasyon, at pag-iisip ng mamabasa o tagapakinig. Hindi ito tunay ng salita, kundi matalinhaga, malalim at madalas ay may simbolo o kahulugan. Ngayon ay nadako naman tayo sa ikalawang pangunahing uri na antas ng wika, ang informal na wika. Mula sa pagsilang ng isang tao, mayroon po tayong mga unang salita na natututunan. Nauuli ang mga salitang ito bilang mga informal na wika. Ang informal na wika ay kinabibilangan ng mga salita na karaniwang ginagamit sa pang-araw-araw. Hindi formal ang estruktura nito at kadalasan malapit sa damdamin ay nagsasalita. Mga wika na kadalasan nating naririnig at ginagamit sa loob ng bawat tahanan. Informal ang tawag natin sa mga salitang ito dahil hindi kailangan na pumasok sa isang paaralan para ito ay matutunan. Nahahati ito sa tatlong uri. Una narito ang lalawiganin.